Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bibong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Lakad, takbo at paglingon sa likod ang ginawa ng isang dalaga upang makatakas lamang sa baryo ng mga kampo ng kadiliman. Hindi nito alam ang gagawin dahil ng mga oras na yon, nawala na ng buhay ang buong pamilya. Kaya tanging ang dalaga na lamang ang naiwan na buhay sa kanyang buong angkan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakarinig ng boses mula sa kalayuan ang dalaga. Kagad naman itong pinuntahan ang pinanggagalingan ng boses. Tali, gumising ka nga dyan. Isa pa, bakit ka ba sumisigaw? Rinig na rinig ka kaya sa baba? Wika ni Bibong sa kapatid. Nagtataka namang tumingin ang dalaga sa kuya. Kuya, may napanaginipan ulit ako eh. Para bang totoo siyang nangyari sa akin. Pero hindi ko maipaliwanag dahil palagi niyong sinasabi, hindi naman nangyari sa akin ang bagay na yon. Tugon ni Tali. Pinitik naman ni Bibong ang noo ng kapatid. Ay nako, imahinasyon mo lamang yun. At isa pa, hindi naman talaga nangyari sa iyo ang bagay na yun eh. Kaya huwag ka na nga mag-isip dyan. Tumayo ka na't samahan mo kong ihatid itong mga paninda sa bayan. Para naman makakain na tayo na masarap. Mukhang tutubuan na ako ng ugat sa kakaulam ng gulay eh. Wika ni Bibong. Ewan ko sa'yo kuya, mabuti nga at may nakakain pa tayo eh. Yung iba nga dyan walang makain. Kahit na gulay hindi nila kayang bilhin eh. Dahil sa kahirapan ng buhay, mapalad na nga lang tayo kaya dapat pahalagahan natin ang mga bagay na meron tayo. Tugon ni Tali. Natahimik naman ang binata. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkapatid, kagad silang pumunta sa kanilang kusina at kumain. Kasunod na ginawa ng magkapatid ay pumunta sa bayan upang ibenta ang mga gulay na kanilang paninda. Nang makarating sa palengke, kagad na ibigay ni Bibong ang mga gulay sa suki nilang si Mang Julio. Maraming salamat sa inyong mga kapatid. Mabuti na lamang at nakilala ko ang mga magulang nyo. Pero alam nyo, nagtataka talaga ako kung paano nagkaroon ng anak yang sila Nadia. Dahil ang alam ko menopause na yon at hirap sa pagbubuntis. Ginawa ko na ang lahat noon. Tapos bigla na lamang silang nawala at pagbalik dito. Aba meron na silang anak. Wika ni Mang Julio. Sabay turo kay Tali. Sa puntong yon, bigla na lamang sumingit sa usapan si Bibong. Naku, syempre pag uwi sa Maynila nagpagamot si Mama. Kaya nagkaroon pa ako ng kapatid. Sige na nga po Mang Julio, aalis na po kami ha. Tugon ni Bibong. Hinila pa nito paalis ang kapatid. Pakiramdam tuloy ni Tali. Merong inililihim sa kanya ang pamilya kung kaya napaisip ito. Lalo na't napapadalas ang kanyang mga napapanaginipan. Matapos ang araw na yon, hindi na mapakali pa ang dalaga. Kahit natanungin niya pa ang mga magulang, hindi naman umaamin ang mga ito. Sa puntong yon, alam ni Tali na siya lamang ang makakatulong sa sarili. Kaya nagsimula itong maghalongkat
Ngunit wala naman itong napala. Napansin naman ni Bibong ang kakaibang kinikilos ng dalaga. Kaya naman nagpa siya na itong sabihin ang inililihim ng pamilya sa kapatid. Isang araw, kumatok ito sa silid ni Tali. Pasok, bukas lang naman yung pintuan eh. Wala din naman akong ginagawa. May kailangan ka ba sa akin, kuya? Tanong ni Tali. Kagad namang pumasok si Bibong. Gusto ko sanang kausapin ka pero mangako ka muna. Walang ibang makakaalam at hindi mo sasabihin kila mama ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon. Pangako. Tugon ni Bibong. Napakunot naman ang noo ng dalaga. Bakit, kuya? Mukhang mahalaga ang sasabihin mo ah. Tsaka para bang kinakabahan ka? Huwag mo sabihin sa akin may kasintahan ka na. Sino siya? Kilala ko ba? Muling tanong ng dalaga. Napangiti na lamang si Bibong. Ang inosente mo talaga no? Siyempre wala akong kasintahan. Wala pa nga sa isipan ko ang mga bagay na yun eh. Ang totoo tungkol sa iyo ang sasabihin ko pero Tali. Mangako ka sa akin na wala makakaalam ha. Lalo na si mama. Maliwanag ba? Tugon ni Bibong. Kahit naguguluhan, napatango na lamang si Tali. Sige kuya, ano ba yun? Sabihin mo na kung anong sasabihin mo at nangangako ako na walang makakaalam. Lalo na sila mama. Dahil alam ko naman na hindi nila naisabihin sa akin kung ano man ang nililihim nyo. Wika ni Tali at napangiti na lamang si Bibong. Ang totoo kasi niyan Tali, hindi kita totoong kapatid. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo magkadugo. Hindi ka anak nila mama at hindi mo ko kuya. Matagal na panahon naming tinago sa iyo ang totoo. Pero nitong makalawa napapansin ko na para bang nagdududa ka na sa amin Nakikita ko naghahalongkat ka dito sa bahay. Kaya ngayon, nagpasya na akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Tugon ni Bibong. Napakunot naman ang noo ni Tali. Katotohanan? Ang ibig mo bang sabihin, kuya? Tama ang hinala ko na may tinatago kayo sa akin? At may kinalaman ba ang mga panaginip na nakikita ko tuwing gabi sa tunay kong pagkatao? Tama ba, kuya? Tanong ni Tali. Napatango naman si Bibong. Dito na nagsimulang ikwento ng binata ang katotohanan sa kapatid. Tama ang sinabi ni Mang Julio. Ang totoo niyan nang umalis sila mama kasama ako dito sa baryo, pumunta kami sa probinsya nila lolo at habang nasa biyahe kami, nakilala namin ang isang matanda na puno ng sugat sa katawan. Kaya nagpa siya sila mama na dalhin ito sa pagamutan pero binawian din kagad ng buhay Pero bago siya namatay, ang sabi niya sa amin hanapin ang nag-iisa niyang apo. Isang larawan mo nga lang ang iniwan niya sa amin Baliit ka pa ng mga panahong yon. Hindi nga kami sigurado kung mahanap ka ba namin Kaya nagtagal ang pamilya ko sa probinsya nila lolo. Hanggang sa isang araw, habang nangangahoy bigla na lamang kitang nakita sa gubat. Gaya ng bata sa larawan meron ka ring balat sa likuran. Kaya iniisip namin na ikaw at ang bata sa larawan ay iisa lang. Pagsasalaysay ni Bibong. Hindi naman makapaniwala si Tali sa mga narinig. Pakiramdam niya, utang na loob niya ang buhay sa pamilyang kumupkop sa kanya.
Pero kung totoo man ang mga sinasabi mo, bakit pinili nila mama na itago sa akin ang katotohanan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Alam mo kasi Tali, doong makuha ka namin, sugatan ka at walang maalala. Kaya gusto sana nila mama na itago na lang ang katotohanan sa'yo. Itinuring ka na nilang tunay na anak eh. Marami rin naghahabol sa'yo noon na hindi mga pangkaraniwang tao. Mga aswang Tali. Tugon ni Bibong. Nagulat ang dalawa nang bigla na lamang bumukas ang pintuan ng silid ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid nang makita nila ang galit na mukha ng kanilang ama at ina. Sino ang nagsabi sa'yo, Bibong, na sabihin ng bagay na yan sa kapatid mo? Sinabi na namin sa'yo na delikado ang buhay ni Tali. Dahil ang balat sa likuran niya, gawa yan ng isang aswang. Wika ni Nanay Nadia. Nagulat naman si Tali sa sinabi ng ina. Bakit naman po hindi niya dapat sabihin sa akin ang katotohanan? Dapat nga pong malaman ko ang lahat ng yun eh. Karapatan ko pong malaman ang nakaraan ko. Lalo na't may kinalaman ito sa buhay ko. Tugon ni Tali. Naupo naman sa tabi nito ang mag-asawa. Hindi namin gusto na itago sa iyo ang katotohanan. Pero lais lang namin na protektahan ka laban sa mga kampo ng kadiliman na humahabol at naghahanap sa iyo. Wika ni Tatay Lot. Natahimik na lamang ang dalaga. Dahil alam niyang nagmamalasakit lamang ang mga magulang na kinagisnan. Ibig pong sabihin, ang mga napapanaginipan ko, totoong nangyari sa akin. Lagi kong nakikita mga itim na tao, pero walang mukha tumahabol sila sa akin eh. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hanggang sa nagigising na lang ako, pawis na pawis at umiiyak ng dahil sa takot. Wika ni Tali. Marahil ang mga nakikita mo sa panaginip mo, nangyari sa iyo at parte ng alaala mo. Pero wala naman kaming alam sa mga nangyari sa iyo eh. Dahil wala ka namang maalala nang makuha ka namin eh. Isa lamang ang alam namin patungkol sa iyo. At yun nga yung balat mo sa likuran. Tugon ni Bibong. Ang balat mo sa likuran, sanhi ng sugat ng pagpapahirap sa iyo ng mga kampo ng kadiliman. Bago noon nawala ng hininga ang lola mo, sinabi niya sa amin ang lahat ng mga paghihirap na tinamo nila sa kamay ng mga aswang. Palagi niyang iniisip kung buhay ka pa ba at kung kinaya mo pa ang pagpapahirap. Kahit na para bang hindi namin sigurado na makikita ka namin, ginawa namin ang lahat para tuparin ang pangako sa kanya. Hanggang sa natagpuan ka nga ni Bibong sa gubat. Pero simula nung makuha ka namin, nag-umpisa na rin ang kilabot sa aming buhay kaya nagpasya kaming itago ang balat sa likuran mo. Umalis kami sa lugar na yon. Dagdag pa ni Tatay Lot. Nang umuwi kami dito sa baryo, ipinakilala ka namin bilang tunay naming anak. Matagal din na nawala kami kaya hindi na sila nagtaka. Maliban na lamang kay Mang Julio. Nang makabalik kami, kaagad siyang naghinala sa pagkatao mo. Lalo pat 8 taong gulang ka na nang dalhin namin dito sa baryo. Wika ni Nanay Nadia. Doon lamang naging malinaw ang lahat sa dalaga. Nagyakapan ang pamilya at nagpasya si Tali na alamin ang tunay na naganap sa kanya. Alam ko pong matagal na panahon niyo akong pinotektahan at tinago ang katotohanan. Pero kahit itago niyo pa po ang aking nakaraan, patuloy po akong gagambalain hanggang sa kasalukuyan. Pakiramdam ko po,
Kailangan kong harapin kung sino man ang nagbabanta sa buhay ko. Pero kahit ano man po ang mangyari, palagi niyong tatandaan na sa inyo pa rin po ako uuwi. Wika ni Tali. Natahimik na lamang ang pamilya. Kung ano man ang pasya mo, susuportahan ka namin pero hayaan mo na samahan kita sa labang ito. Dahil hindi ko kayang pabayaan kang nag-iisa. Sasamahan kita hanggang dulo. Ano man ang mangyari. Tugon ni Bibong. Tinanggihan naman ito ng dalaga. Ngunit wala nang nagawa si Tali kundi sumang-ayon. Dahil hindi papayag ang mga magulang kung hindi niya isasama si Bibong. Hindi man alam ni Tali kung saan mag-uumpisa. Ngunit palaging nasa tabi niya si Bibong. Ang unang hakbang na ginawa ng dalawa. Pumunta sila sa tahanan ni Mang Julio. Nagulat pa ang matanda nang makita ang magkapatid. Kaagad din naman niya itong pinapasok. Oh, bakit kayo napadpad dito sa tahanan ko? Anong may tutulong ko sa inyong magkapatid? Ramdam kong may kailangan kayo sa akin. Tanong ni Mang Julio. Nagtinginan lamang ang magkapatid. Sa totoo lang po, may kailangan talaga kami sa iyo, Mang Julio. Bakit po hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ni nanay at tatay noon na anak ni Lestali? Tugon ni Bibong. Aba oo naman. Hindi ako naniniwala noon sa mga sinasabi ng mga magulang mo. Hanggang ngayon naman eh. Nakakapagtaka lang ha. Dagdalang tao pa si Nadia. May katandaan na ito. Pagkatapos halos dikit pa ang laki niyong magkapatid. Kahit na malayo ang agwat ng edad niyo. Wika ni Mang Julio. Napakamot pa sa ulo ang matanda. Maging ang dalawa. Natawa na lamang hanggang sa muling naging seryoso ang mga ito. Ang totoo po kasi niyan, Mang Julio. Tama ka po ng hinala. Hindi po ako tunay na anak at kapatid ni Kuya Bibong. Napulot lamang nila ako sa gubat kaya po kami nandito. Dahil sa balat na ito. Hindi po ba isa kang manggagamot at magaling na albularyo? Kaya naisip ni Kuya na sa'yo lumapit. Dahil baka may alam ka pa tungkol sa balat ko. Wika ni Tali. Nanlaki ang mga mata ni Mang Julio nang makita ang balat ng dalaga. Isang malaking himala ang bagay na ito. Kahit na sino man, walang nakaligtas sa mga binihag ng aswang. Pero nandito ka. Ibig sabihin lamang, tunay na nangyari ang bagay na yon. Namamanghang wika ni Mang Julio. Naguluhan naman ang dalaga sa sinabi na matanda. Ano po bang ibig mong sabihin, Mang Julio? Hindi ko po maintindihan eh. Pwede po bang ipaliwanag mo sa amin? Tanong ni Bibong. Nagsimula na si Mang Julio na ikwento ang nakaraan sa magkapatid. Matapos magsalaysay ang matanda. Yan nga po napapanaginipan ko. May mga taong nakaitim na humahabol sa akin. Galit na galit sila pero hindi ko makita ang mga mukha nila. Wala rin akong maalala mula sa mga nangyari sa akin sa lugar na yon. Pero iisa lamang ang naiisip ko eh. Nabuhay ako para hipagiganti ang pamilya ko. Kaya kami naparito sa tahanan niyo. Dahil nais naming humingi ng tulong sa iyo patungkol sa bagay na ito. Wika ni Tali. Kaagad namang tumango si Mang Julio.
Makakaasa kayong tutulungan ko kayo sa problemang ito. Dahil noon pa man, pinag-aaralan ko na ang baryo ng mga aswang na yon. Nais kong maglakbay sa lugar na yon upang alamin ang kasaysayan at tuklasin ng mga nakatagong kwento. Pero ang totoo, simula nung bata ka pa lamang Tali, binabantayan na kita dahil alam kong may nakatagong sikreto sa iyong pagkatao. At gaya nga ng aking hinala, tama nga ako. Tugon ni Mang Julio. Natuwa naman ang magkapatid dahil sa wakas, may makakasama na sila sa labanan. Ngunit bago matapos ang usapan, kagad sinabi ni Mang Julio kung gaano kadelikado ang lugar na pupuntahan, lalo na ang kanilang mga makakalaban. Ibig po bang sabihin, Mang Julio, kailangan naming matuto ng mga bagay na hindi namin alam gaya ng pakikipaglaban sa mga aswang? Tanong ni Bibong. Napatango na lamang si Mang Julio. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpahinga na muna ang magkapatid at hinanda ang kanilang sarili sa pagsasanay. Labis namang natuwa si Mang Julio dahil sa wakas, matutuklasan na niya ang kwento sa likod ng baryo ng mga aswang. Kinabukasan, kagad nagsanay ang magkapatid. Naging mahirap ang lahat para kay Bibong. Ngunit para bang sanay na sa pakikipaglaban si Tali. Bawat kilos at galaw na ginagawa nito ay tunay na nakakamangha. Ilang araw lamang ay naging dalubhasa na si Tali sa pakikipaglaban samantalang si Bibong naman patuloy pa rin nangangapa. Kaya mo yan, kuya. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Mag-focus ka lang at magagawa mo din ang nais mo. Wika ni Tali. Nakaramdam naman ng kalungkutan si Bibong. Dahil pakiramdam niya, wala siyang maitutulong sa kapatid at tila magiging pabigat lamang ito. Hanggang isang gabi, habang nakaupo sa silya ay nakita ni Bibong ang isang libro kaya kagad na kinuha niya ito at binasa. Nagulat ang binata sa mga Latin na nakasulat sa librong yon. Ngunit tila nauunawaan niya ang nilalaman ng bawat salita. Binasa yon ng buong magdamag ng binata at nakatulog na lamang. Kinabukasan, laking gulat ni Bibong dahil natatandaan pa niya ang mga nakasulat at nakalathala sa libro. Napangiti naman si Mang Julio dahil alam na niya ang totoong kakayahan ng binata. Alam kong handa na kayo na lumaban sa kampo ng kadiliman. Kaya maghanda na kayo. Dahil bukas ng gabi ay aalis na tayo. Wika ni Mang Julio. Nagulat naman si Bibong sa sinabi na matanda. Handa? Anong sinasabi mo, Mang Julio? Hindi pa nga po ako marunong gumamit ng mga sandate. Wala pa po ako natututunan sa pagtuturo mo sa amin sa pakikipaglaban. Paanong handa po? Tanong ni Bibong. Hindi mo man nagawang matutunan ng pakikipaglaban. Ngunit handa ka na din, Bibong. Ang librong binasa mo kagabi ay naglalaman ng mga ritual panlaban sa mga aswang kaya handa ka na. Tugon ni Mang Julio. Kinuha nito ang odom sa magkapatid. Alam ko po ang bagay na ito. Odom po. Bago pa man matapos si Bibong sa pagsasalita, pinutol na ito ni Mang Julio. Ito ay isang tagaliwas. Poprotektahan kayo nito sa anumang sandata kaya suotin nyo lamang.
Sapat na ang mga dala natin para sa paglalakbay na ating gagawin. Pero bago tayo lumisan dito sa bahay ko, kumain muna tayo na masarap at iinom muna ako ng paborito kong lambanog. Umiinom ba kayong magkapatid? Tanong ni Mang Julio. Nakoy, hindi po ko umiinom ng lambanog eh. Siguro po, kakain na lang po kami ng masarap. Dahil ilang araw na din pong puro isda at gulay ang kinakain natin. Tugon ni Tali. Nagtawanan na lamang ang mga ito. Matapos ang pag-uusap na yon, hindi na nagsayang pa ang oras ang mga ito. Kagad na nagsaing ng kanin ang magkapatid. Samantalang si Mang Julio naman ay nagluto ng mauulam. Naging malapit ang mga ito sa sandaling panahon. Nang maluto na ang pagkain, sabay na nagsalo-salo ang mga ito. Naging masaya ang araw na yon para sa kanila. Nang sumapit na ang araw ng kanilang pagsugod, naghanda na ang mga ito lalo na si Tali. Samantalang si Bibong naman, gumawa ito ng ritual upang protektahan sila laban sa kasamaan. Matapos yon, kaagad silang nagpunta sa baryo ng mga aswang. Pakiramdam ng tatlo ay handang-handa na sila. Nang tuluyang makarating sa mismong baryo, nakita nila na meron pang mga bihag ang mga aswang. Halos butot balat na lamang ang mga ito. Mukhang matagal na silang bihag sa lugar na ito. Kitang-kita sa katawan nila, pinapahirapan sila ng mga aswang. Wika ni Bibong. Pagtingin sa mga kasamahan, dahan-dahan na itong sumugod sa mga kalaban. Kaagad nang nagsimulang mag-usal si Bibong. Dahil sa mga sinabi, lumakas ang pandinig nito at dinig niya ang usapan ng mga aswang. Kaagad na pinuntahan ni Bibong ang kapatid at binalaan ang mga ito. Nako, paano nila nalaman na narito na tayo? Isa pa, suot naman natin ang odom na bigay ni Mang Julio ah. Wika ni Tali. Nakita na lamang nila si Mang Julio na bihag na ng mga aswang. Kaagad namang narinig ni Bibong ang mga sinabi ng matanda. Kailangan natin ng bagong plano, Tali. Teka, may naisip na ako. Guguluhin ko sila gamit ang mga ritual na natutunan ko. Habang ikaw naman, umpisahan mo ng patayin ng mga kalaban. Kung magtagumpay man tayo ngayon, pangako ko sa iyo, Tali, dadalhin kita sa libingan ng lola mo. Tugon ni Bibong. Aasahan ko yan kuya ah. Malay mo, buhay pa ang pamilya ko, di ba? Wika ni Tali. Napatango na lamang ang kuya sabay ngiti. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kaagad nilang sinagawa ang plano at gaya ng inaasahan ni Bibong. Kumagat sa pain ang mga aswang. Kaagad na pinuntahan ni Bibong ang mga kulungan ng bihag. Labis ang awa ng binata dahil halos lahat sa mga ito ay wala ng buhay. Nang mabuksan ang mga kulungan, kaagad niyakap ni Mang Julio si Bibong. Tama nga ang aking naisip. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Bibong. Wika ni Mang Julio. Ngunit bigla na lang nitong hinila si Bibong. Kaagad na sinaksak ang aswang na sumugod. Grabe, kakaiba ka talaga, Mang Julio. Hindi ko naramdaman yun ah. Nakakabigla.
Maraming salamat po ah. Wika ni Bibong. Napangiti na lamang si Mang Julio. Halika na Bibong. Kailangan nating tulungan si Tali. Lalo na't delikado ang mga kalaban. Wika ni Mang Julio at mabilis na kinuha ang mga gamit. Pagkarating sa kinaroroonan ng dalaga, nakaupo na ito at sugatan. Ayos ka lang ba Tali? Magpahinga ka na muna dito sa gilid. Punuan ng sugat oh. Pasensya na kung natagalan kami ha. Wika ni Bibong. Ngunit nakayuko na lamang si Tali habang umiiyak. Pinatay nila ang mga magulang ko at kapatid. Naaalala ko na ang lahat, kuya. Kaya pala magaling din ako sa pakikipaglaban. Dahil mandirigma ang mga magulang ko. Pero binihag kami ng mga aswang. Kaya ako nawalan ng alaala. Dahil humampas ang ulo ko sa bato. Wika ni Tali habang patuloy ang pagtulo ng mga luha sa mata. Nanlaki ang mga mata ni Bibong. Dahil matapos sabihin ang bagay na yon, mabangis na kumilos ang dalaga. Sinasaksak nito ang bawat aswang na makita at tila kakaiba na ang pagkatao ni Tali. Hindi na napigilan pa nila Bibong ang dalaga. Dahil galit na galit ito kaya tinulungan na lamang nila ito sa pakikipaglaban. Hampas, suntok at saksak ang ginawa ng tatlo sa pakikipaglaban. Ngunit hindi pa din naging sapat ang kanilang lakas. Laban sa mga aswang ngunit si Tali naman, hindi pa rin nagpapaawat. Tama na Tali. Sugatan ka na. Magpahinga ka naman. Huwag mo nang pilitin pa ang katawan mo. Lalo't nakikita naming pagod ka na eh. Wika ni Bibong. Ngunit patuloy lamang sa pag-iyak ang dalaga. Pasensya na, kuya. Ito lamang ang magagawa ko para may pagiganti ang mga kadugo ko. Gusto kong tuparin ang pangako kung babalikan ko sila eh. Umiiyak na tugon ng dalaga. Napaluhod na lamang ito. Kagad namang nilapitan ni Bibong ang kapatid at niyakap. Tali, hindi mo kailangan suluhin ang problema mo. Narito kami't handang tumulong sa iyo eh. Para saan pa ang lahat ng paghihirap natin kung susuluhin mo lang naman pala ang lahat ng problema? Wika ni Bibong. Napayuko na lamang si Tali. Inangat nito ang tingin at ngumiti. Nagtanguan pa ang mga ito at tumayo ang magkapatid. Maging si Mang Julio. Natuwa sa dalawa na magkasamang humarap sa problema. Nang dahil sa mga nakita, nainganyo ang ibang mga bihag. Tumulong ang mga ito sa pakikipaglaban. At dahil sa pagkakaisa ng lahat, natalo nila ang buong angka ng mga aswang. Muling nagyakapan ang magkapatid ngunit sa puntong yon, kasama na nila ang iba pang nakaligtas maging si Mang Julio. Matapos ang labanan, kinausap ni Mang Julio ang dalaga. Habang bihag ako kanina, nakausap ko ang ilan sa mga nakasama na mga magulang mo. Ibinigay nila sa akin ang sulat na ito at sinabing ibigay ko daw sa iyo ito. Wika ni Mang Julio. Sabay abot ng liham sa dalaga. Hindi pa man nababasa ni Tali ang mga nakasulat sa liham. Lumuluha na ito habang binubuksan at nabasa kagad ang lubos na pagmamahal sa kanya ng mga magulang.
Nagpapasalamat ito sa kanya na hanggang ngayon ay buhay pa ang dalaga. Naiyak na lamang si Tali. Samantalang si Bibong naman, dala na ang sako kung saan nakalagay ang bangkay ng mga magulang ng dalaga. Nang dahil sa mga nangyari, pinili ni Tali na ipagpatuloy ang naumpisahan at katuwang si Bibong. Patuloy nilang pinanatili ang katahimikan maging ang kapayapaan sa buong baryo. At gaya ng pinangako ni Bibong, dinala niya ang kapatid sa libingan ng lola ng dalaga. Doon din inilagi ang bangkay ng mga magulang ni Tali. Naging masaya ang mga ito. Labis naman ang pasasalamat ni Tali sa mga kumupkop sa kanya. Kahit magkaiba man ang dugong dumadaloy sa katawan, ngunit patuloy pa rin siyang itinuring na tunay na anak at kapatid. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Josefino. Taong 1999, probinsya ng Albay. Matagal nang naninirahan si Mang Josefino at Aling Tasing sa bayan ng Albay. Sa edad na 45, si Mang Josefino ay nagseserbisyo pa rin bilang tanod sa kanilang barangay. Mula 19 na taon, ito ang pinagkukuhanan niya ng kabuhayan. Alas 5 pa lamang ng umaga, naglalakad na si Mang Josefino papunta sa bahay ng kapitan para mag-ulat sa kung anumang nangyari ng nakaraang gabi. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan sa kadahilan ng subok at napatunayan na ang katapatan sa nasabing serbisyo. Magandang umaga, Josefino. Pakisabihan mo na lamang ang lahat ng opisyalis ng barangay. Mag-uusap tayo mamaya para sa darating na pista. Pakibuksan mo na din ang bulwagan bago pa mag-alas 8. Wika ng kapitan. Kaagad namang sumunod si Mang Josefino sa utos ng kapitan. At nang hapon ding yon, napagplanuhan nila ng maayos ang lahat ng magiging kaganapan sa araw ng pista. Para sa bayang ito, isang malaki at espesyal na kaganapan ang nasabing pista. Bukod sa pinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang bayan, madami ding mga dayuhan ang nakikisalo ng araw na yon. Alas 6 na ng gabi nang makauwi si Josefino at sabay na silang naghapunan ng asawa. Mahal, bago ako pumasok ng bahay kanina, napansin ko na parang may lalaki natutulog dyan sa katabing kubo. Wika ni Aling Tasing, asawa ni Josefino. Bakanting lote ang nasa tabing tahanan ng mag-asawa at may isang maliit na kubo sa loob. Baka naman isa lang yan sa mga dayuhang nakikipista dito sa atin. Alam mo naman ang taga-ibang bayan eh. Halos 2 linggo pa bago magpista yan dito na sa atin. Tugon ni Mang Josefino. Hindi naman nag-iingay ang lalaki sa kubo at mahimbing na nakatulog ang mag-asawa. Kinabukasan, maaga muling umalis ng tahanan si Mang Josefino para maglibot sa lugar. Habang si Aling Tasing naman, abala sa pagwawalis ng bakuran.
Sa buong maghapong yon, napansin ni Aling Tasing na walang ibang ginawa ang matanda sa bakanteng lote kundi maglinis. Hinayaan na lamang niya ito hanggang sa dumating ang asawa. Mahal, napansin ko lang, yung matanda sa bakanting lote, parang wala nang ibang ginawa kundi maglinis. Wika ni Aling Tasing. Kaya sinilip ito ni Mang Josefino sa bintana. Nang makita niya ang matanda sa bakanteng lote na nakaupo, mukhang malalim ang iniisip nito. Kaagad niya itong pinuntahan para kamustahin. Magandang gabi po. Ayos ka lang ba? Kumain na po ba kayo? Tanong ni Mang Josefino sa matanda na nagpakilala bilang Tandang Gudensyo. Oo naman iho. Tugon ni Tatang Gudensyo na may ngiti sa mga labi. Mga ilang palitan lamang ng katanungan ay kagad namang niyaya ni Mang Josefino si Tandang Gudensyo para maghapunan sa kanilang tahanan. Sa pagsasalo-salo, wala namang napansing kakaiba ang mag-asawa sa matanda. Bagkus, natuwa pa ang mga ito sa kabaitang taglay nito. 2 linggo ang lumipas. Palagi pa rin nakikipagkwentuhan si Tandang Gudensyo sa mag-asawa. Kadalasan, sa bahay na rin nila ito naghahapunan at tinuring na parang kapamilya. Hanggang sa sumapit ang pista, gaya ng nakagawian. Sa gabi ng kapistahan ay ginanap ang pasayawang barangay. Tinatawag nila itong baraylihan. Abalang-abala ang mga opisyales ng barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan. Hating gabi na nang biglang may babaeng nagwawala sa gitna ng napakaraming tao. May dalang bote at pinukpok sa ulo ng makakaharap. 2 na ang nasaktan. Kaya naman dali-dali na itong inawat ni Mang Josefino. Tinitigan siya ng babae ng halos 3 minuto. Matapos ay bigla na lamang kumanta na tila nagdadasal gamit ang ibang lengguwahe. Sa pagkakataong yun, dumating na ang ibang opisyales para tulungan si Mang Josefino sa pag-awat sa nagwawalang babae. 3:00 ng madaling araw. Magpapahinga na sana si Mang Josefino nang bigla niyang maramdaman ang pagsakit ng 2 binti. Nagsisigaw ito dahil habang tumatagal, mas palala ng palala ang nararamdamang sakit. Hindi naman malaman ng asawa ang dapat gawin. Kaya naisipan nitong humingi ng tulong kay Tandang Gudensyo. Kagad naman hinawakan ng matanda ang 2 binti ni Mang Josefino. Dako, may nakaengkwentro kang isang babaylan iho. Wika ni Mang Gudensyo. Ikiniskis ng matanda ang mga palad at nilapat sa mga binti ni Mang Josefino. Ilang segundo lang ang lumipas. Kaagad namang nawala ang sakit na nararamdaman ni Mang Josefino. Maraming salamat po, Tatay Gudensyo. Manggagamot po pala kayo. Tanong ni Mang Josefino. Pansamantalang lunas lang yan. Bukas na bukas, sasamahan kita sa totoong makakagamot sa'yo. Tugon ni Tandang Gudensyo. Kinabukasan, kaagad silang pumunta sa kabilang bayan. Hindi man maintindihan ng Mang Josefino kung saan talaga ito.
Buo naman ang tiwala niya sa matandang hindi siya nito dadalhin sa kapahamakan. Nang may makita silang maliit na kubo at may katabing malaking puno ng akasya, kagad itong nilapitan ni Tandang Gudensyo. Kinatok ang pintuan. Laking gulat ni Mang Josefino nang ang lumabas. Walang iba kundi ang babaeng inawat sa pagwawala kagabi. Arsenia, pagalingin mo naman itong si Josefino. Kailanman, hindi mo ikakabuti ang paggamit ng kapangyarihan sa karahasan. Wika ni Tatang Gudensyo. Anong karasan bang sinasabi mo? Ayoko. At hindi ko babawiin ang sakit na meron ng lalaking yan. Tugon ng babae na nagngangalang Arsenia. Hindi man naikwento ni Mang Josefino ang nangyari noong gabing yun. Alam na ito ni Tandang Gudensyo sapagkat siya ang pinuno ng mga ermitanyo. Nakipag-away ang babaylan kay Tandang Gudensyo hanggang sa nagpa siya itong bawian siya ng kapangyarihan. Ipinagdikit ng matanda ang kamay, hinipan sa gitna at nilapat sa noo ng nasabing babaylan. Pagkatapos nun, nanghina si Arsenia hanggang sa nawala ng malay. Mang Josefino, patay na po ba siya? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Tanong ni Mang Josefino. Hindi, Josefino. Bukas na bukas ay gigising din yan. Hindi ko pinapalampas sa mga babaylan na ginagamit ang kapangyarihan sa karahasan. Tugon ni Tandang Gudensyo. Matapos ang pangyayaring yon, nawala naman kagad ang sakit sa binti ni Mang Josefino. Pagkarating sa kubo ng ermitanyo, may iniabot itong papel na puno ng sulat. Pangkumbating dasal ang tawag dyan, iho. Yan ang magiging proteksyon mo. Wika ni Mang Gudensyo. Kaagad naman itong kinuha ni Mang Josefino. Nakinig sa lahat ng bili ng matanda sa paggamit sa mga kataga. Kinaumagahan, hindi na muli pang nakita ng mag-asawa ang matanda. Ikalawa, ikatlo, hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Wala na ni anino ng matanda sa bakanting lote. Kaya nagpasya na si Mang Josefino na hanapin ito sa lahat ng kanilang napuntahan. Ngunit bigo pa rin siyang makita si Mang Gudensyo. Pagkabalik sa tahanan, naabutan niyang namimilipit sa sakit ang tiyan ng asawa. Dahil sa 3 oras pa ang masasayang kung dadalhin ito sa malapit na ospital. Sumagi sa isipan ni Mang Josefino na gamitin ang pangkumbateng dasal na tinuro ng matanda. Kasabay nito ang pagsigaw ni Aling Tasing sa sakit. Ipinagpatuloy at tinapos ni Mang Josefino ang dasal. Matapos yon, nawala na din ang dinadaing ng asawa. Ermitanyo. Ermitanyo nga si Tatay Gudensyo. Masayang wika ni Mang Josefino. Dahil sa pangyayaring yon, ninais ng mag-asawa na gamitin ang kapangyarihang natanggap ni Mang Josefino sa pagtulong. Magmula ng araw na yon, ang dating Mang Josefinong tanod sa barangay ay naging isang sikat na manggagamot. Nang mga panahong yon, dinadayo pa siya ng mga taga-ibang baryo para makapagpagamot.
Hanggang sa isang araw, may sakunang nangyari sa kanilang barangay. Bali-balitang may pag-alagala na isang babae sa gabi na hindi nila mawari kung saan nanggaling. Kasabay nito ay halos sabay-sabay ding nakunan ang mga buntis sa kanilang lugar. Kaya isang gabi, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan at si Mang Josefino. Dahil sa napakadami nilang nagsama-sama, nahuli nila ang babaeng aswang. Iniutos ni Mang Josefino na itali patiwarik ang babae. Kaagad naman itong nagsagawa ng ritual. Pagkalipas ng ilang minuto, mula sa bibig ng aswang, may inilabas itong itim na perlas at tuluyang nawala ng malay. Hindi makagalaw ang lahat ng mga oras na yon. Dahil kasabay nito ay ang biglang paglaho din ng manggagamot na si Mang Josefino. Halos mabaliw si Aling Tasing dahil sa pangyayaring yon. Ilang taon na ang nakakalipas. Palaisipan pa din kung nasaan na nga ba ang manggagamot. Samantalang ang dating sinasabing aswang ay siya namang namumuhay ng normal ngayon. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jose. Taong 1991. Probinsya ng Albay. Magmula sa bayan ng Piodoran. Halos 10 kilometro pa ang lalakarin papunta sa bundok kung nasa naninirahan si Jose. Kaya pa doon, at ingay lamang ng mga ibon ang maririnig mo kung maglalakbay ka papunta sa kanila. Napakaliblib ng lugar. Mabibilang mo lamang sa mga kamay ang mga kabahayan. Dalawa lang silang naninirahan sa barong-barong ng asawang si Bing. Ang bubong nila ay anahaw at pinagtagpi-tagping sako naman ng dingding. Nangangamuhan lamang itong si Jose. Madalas ang nagiging sahod sa pagkukopra at pagtulong tuwing anihan ang nagiging kabuhayan nila. Habang si Bing naman, naglalabada ito sa bayan. 3:00 pa lamang ng umaga. Naglalakad na si Jose papunta sa palayan. 4 na buwan na din ang nakakalipas. Magmula noong itanim nila ang butil na mga palay dito. Sa pagkakataong yon, tanging pag-ani lamang ang tatrabahuhin ni Jose. Sapagkat magmula sa pagbilad hanggang sa pagbenta nito ay ibang mga tauhan na ang gagawa. Kaya naman kung may sasahurin man dito, talagang kakarampot lamang sa kadahilan ng marami silang naghahati-hati. 8:00 na ng gabi nakakauwi si Jose. Pagka-uwi ng tahanan ay bigla niyang sinabi, Bing, pwede bang pakihilot ng likod ko? Sobrang sakit na kasi. Kaninang tanghali ko ba to iniinda eh. wika ni Jose. Maghapunan ka kaya muna. Anong oras na din? Baka gutom ka na. Tugon ng asawa. Mamaya na lang, Bing. Hilutin mo na muna itong likod ko. Muling wika ni Jose. Halos mabali ang likod niya sa higit 7 oras na pagtatrabaho. Namimilipit man sa sakit. Patuloy pa rin sapagkat kung walang gagalaw, wala rin silang maisasaing.
Sabi ng mga manghihilot, nakuha niya ito sa pagligo matapos ang maghapong trabaho. Tanging hilot lamang ang kanyang panggamot, sapagkat wala naman silang pera pang konsulta sa doktor. Kinabukasan, habang nanananghalian ang mag-asawa ay biglang dumating ang kumpare nilang si Berto. Paring Jose, sinabihan pala ako ni Aling Marta na pwede na daw tayo bukas makikopra. Wika ni Berto. Kaagad namang sumang-ayon si Jose dahil maganda ang kita sa koprahan. Minsan, sumisweldo siya dito ng 500 at malaking bagay na yon para sa kanilang mag-asawa. Kinabukasan, alas 5 ng umaga inihanda na ni Jose ang mga kakailanganing gamit. Kasabay nito ang ilang pirasong damit. 4 na araw silang mananatili doon. Dahil ganun talaga katagal ang pagpoproseso ng isang malaking koprahan. Sa isang napakalawak na taniman ng niyog, nag-umpisa na silang manguha ng mga bunga. Hindi lahat ay pwede nilang kunin. Ang tanging ginagamit lamang sa pagkukopra ay ang mga niyog na masasabing matigas na at pinagkukuhanan ng gata. Hindi po pwede ang mga hilaw. Isang araw ang ginugugol nila sa pagtapos sa unang proseso. Ang ikalawa at ikatlong araw ay ang pagluluto ng mga ito. Sa isang malalim na hukay, lahat ng bunot ng niyog ay pinapabaga. Sa itaas naman na parte nito ay ang mga biniyak na niyog na nakapatong sa pira-pirasong kawayan na tila iniihaw. Habang ang ika-4 na araw naman, ang paglalagay nito sa kada sako at pag-uuling ng mga bao. Pagod at sakit sa likod ang iniinda ni Jose hanggang sa matapos ang 4 na araw na yon. Gabi na rin sila kumatapos. Habang naglalakad si Jose papauwi, bigla siyang tinawag ng amo na nagmamay-ari ng palayan. Halika dito, Jose. Para sa iyo tong kalahating sako ng bigas. Wika ng amo. Abot langit ang tuwa ni Jose. Dali-dali siyang umuwi ng tahanan para ipasaing sa asawa. Pagkaluto ng bigas ay kagad naman silang naghapunan. Habang kumakain, bigla siyang may nakagat na tila matigas na bato. Kagad niya itong iniluwa at laking gulat ng biglang. Ano kaya ito? Parang isang mamahalin na bato ah. Wika ni Jose. Mamahalin mo dyan. Palay lang yan eh. Tugon ni Bing. Ang buong akala ni Jose pwede itong isang laka pag sila ay nagipit sa pera. Mukha itong mamahaling bato dahil kulay berde at kumikinang pa. Kaya naman, ibinalot niya ito sa pulang tela at simula noon, palagi na itong nasa bulsa ni Jose at dala-dala kahit saan man magpunta. Nagpatuloy lang ang mag-asawa sa normal nilang pamumuhay. Ilang linggo pa ang nakalipas. Napansin ni Jose na tila may kakaiba sa katawan. Kahit magtrabaho ng 12 oras ay hindi na niya nararamdaman ang sakit sa likuran. Hindi na din siya nagugutom ng basta. Sa maniwala man kayo o sa hindi, naranasan niyang hindi kumain ng 4 na araw. Pero wala siyang nararamdamang gutom ni isang beses. Dahil sa kalagayan ni Jose,
Nagpasya si Bing na samahan siya sa isang albularyo dahil baka kung anong elemento na ang sumapi sa katawan ng asawa. Nang makarating sa albularyo, kaagad nitong hinawakan ang noo ni Jose. Iha, sobrang swerte mo naman. Nasa iyo ang butya ng bigas. Alam mo bang bihira ang pinagpapala ng ganyang butya? Wika ng albularyo. Biglang naguluhan ang mag-asawa sa sinabi nito. Huwag kang bahiya. Ilabas mo ang berdeng butil na kumikinang nanariyan sa bulsa mo. Muling wika ng albularyo. Laking gulat ni Jose sa narinig. Dahil alam nito ang itinatago. Dali-dali niya naman itong inilabas. Kinuha ito ng albularyo. Inilublob sa katas ng kalamansi at laking gulat ng mag-asawa. Nang bigla itong nagpaikot-ikot at biglang nagkaroon ng maraming bula sa ibabaw. Yun pala ang paraan para malaman kung ito talaga ang totoong mutya ng bigas. Ipinaliwanag na rin sa kanya ng albularyo ang gamit. Ito pala ang nagbibigay ng lakas ng katawan at kakayahan na hindi magutom ng ilang araw. Sa pagkakataong yon, naintindihan na nila kung bakit gano'n na lamang ang lakas at pagkawala ng gutom ni Jose. Magmula nang malaman nila ang lahat ng iyon, sinamantala ito ni Jose. Halos walang katapusang pagtatrabaho ang ginawa. Kasabay nito ay 3 beses na lang siya kung kumain sa isang linggo. Makalipas lamang ang halos 2 buwan, ang barong-barong nilang bahay ay unti-unti nang naging konkreto. Ito ang naging bunga ng walang humpay na pagtatrabaho ni Jose. Hanggang sa isang araw, naimbitahan itong si Jose sa isang inuman. Ito ang unang beses niyang makakatikim ng alak. Hanggang sa halos naging araw-araw na ang kanyang pag-inom. At dito na din binubuhos ang lakas. Isa sa isang linggo na lang siya kung magtrabaho. Ganun katindi ang pagkalulong niya sa alak ng mga panahong yon. Isang gabi, pagka-uwi sa tahanan ay naabutan niyang umiiyak ang asawa. Dali-dali naman niya itong nilapitan at tinanong kung bakit. Wala na akong makita. Hindi na kita makita. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Kaso wala ka ng ibang inatupag kundi ang pag-inom mo. Uuwi ka sa gabi ng laseng. Gigising sa umaga para magpakalasing ulit. Hindi ko na alam kung paano pa tayo makakapag-usap ng matino. Hindi ko na kaya, Jose. Wika ni Bing. Napaluhod ito at tumulo ang luha dahil napagtanto niya ang naging kapabayaan. Dahil sa pangyayaring yon, kinaumagahan ay dali-dali siyang naghanap ng mapapasukang trabaho. Sa pagnanais na makaipon para sa pagpapagamot ng asawa, kaagad naman itong nakakuha ng trabaho. Ngunit halos 5 oras pa lamang siya sa paggawa. Halos humiga na ito sa sahig dahil sa nararamdamang sakit ng likuran. Kaya kagad siyang pinauwi ng amo. Habang nakahiga sa tahanan, naalala niya ang mutya ng bigas. Binuksan niya ang pulang tela. Sobrang nagulat si Jose sa nakita. Dahil ang dating berdeng butil na kumikinang, ngayon ay naging kulay itim.
Sa puntong yon, naibulong na lang niya sa kanyang sarili. Patawad, Panginoon. Nagamit ko ata ang biyaya mo sa akin sa maling paraan. Makalipas ang isang buwan, bumalik na sa normal na pamumuhay si Jose at Bing. Ang dating hindi basta napapagod na katawan, ngayon ay nag-iinda na ng matinding sakit sa likuran. Ang naipundar na konkretong tahanan, unti-unting bumalik sa barong-barong. Samantalang si Bing naman ay nanatiling bulag. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Jose. Minsan nga ay wala na itong ganang bumangon. Gayunpaman, lakas ng loob at pag-asa na lang ang ginagamit niyang sandata sa lahat ng ito. Magpasa hanggang ngayon, ilang taon na din ang nakalipas magmula nang mawala si Bing. Habang si Jose naman ay nakikitira sa mga kapatid sa syudad ng Maynila. Ngunit gayunpaman, hinding-hindi malilimutan ni Jose ang lahat ng nangyari. Nang minsang bawiin sa kanya ang biyaya ng kalikasan. Isa na namang solid na kwento. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng sulat ni si Jose. Para sa akin ang nakuha ko sa ating kwento palagi sana nating tandaan na anuman ang meron ka ngayon, sa isang iglap ay pwede itong maglaho pag itaas na ang nagpasya. Kaya dapat, palagi tayong maging responsable sa ating mga gagawing desisyon. Muli, maraming salamat mga katombi sa pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.